Paano kung ang grupo ng mga taong lagi mong kinakatakutan at ipinipinta bilang kalaban ay parehong tao na maaari mong masandalan at maging kaagapay? Ang BBO o ang Best Behavior Officer ang mga taong nagpapatupad ng mga alituntunin at patakaran ng paaralan upang mapanatiling ligtas ang kapaligiran. Bilang isang BBO personnel, dalawa sa mga tungkulin nila ang pagsubaybay sa ginagawa at asal ng mga mag-aaral, maging ang pagpayo sa kanila. Nang tanungin namin ng ilan sa mga mag-aaral ng Faith Fidelis Senior High, nalaman ng aming team ang iba't ibang pananaw at karanasan nila sa mga BBO personnel. BBO, Best Behavior Office, aside dun sa pinaka-definition niya, napaka-significant talaga ng BBO. And also, malaking tulong ang BBO para mas mapaganda yung image ng school natin. Since inaalagaan din naman natin yung pangalan ng faith. So yun, mahalaga talaga ang BBO. Ang masasabi ko ay nakakatulong naman. Ang lagi lang po nilang sinasabi, wag na uulitin. At pag umulit daw sa susunod, ay papatawag na daw ang parents. Sila yung nagsiset ng rules, policies sa school natin. Like, tulad nga nung haircut policies, tsaka yung sa school uniform, sila din yung pinagre-reportan ng mga bawal na gawain sa school. Siyempre, sila yung nagdidisiplina sa loob ng paaralan kapag merong makukulit na estudyante, ganun. Para sa akin, pag narinig ko ang word na BBO, may pagka-strict, tapos medyo matapang yung personality. Oo, nakakatulong naman. Kasi nag-a-advise sila sa kung ano man nagawa mong mali. Kumbaga, parang babaguhin mo na lang yan. Opo, nakakatulong po ang BBO kasi po napapagsabihan po nila tayo at napapangaralan ng tama. For me, ang naitutulong nila is siguro ipa-remind sa students yung limitations na kailangan sa school na even though, meron naman tayong mga karapatan, meron pa din tayong limits and meron tayong rules pa din na kailangang i-follow within school vicinities. Para sa akin, may matutulong ang BBO para sa discipline kasi sila yung parang nagpa-facilitate kung ano ba dapat yung proper ways ng pagsuot ng mga uniform, pinapaalala sa mga students para maayos sila tignan sa school. Base sa karanasan ko, parang wala naman nagbago at paulit-ulit na lang din naman ginagawa. Ang natutulong ng BBO sa students ay, ayun nga, best behavior. Magpapaano sila? I mean, tuturuan nila yung mga estudyante nila to act sa best behavior nila sa loob ng paaralan, pati na rin sa labas. Paano makakatulong ang BBO sa disiplina? Wala sila naitutulong. Oo, nakakatulong siya para maging disiplinado yung isang tao. Katulad ko, minsan tinatamad ako mag-tuck-in or hindi minsan complete yung uniform ko, but lagi kong iniisip yung mga policies ng school natin, which is pinapatupad nga ng BBO. So, ayun, dun pa lang natututo na ako kung paano maging disciplined. And yung ibang students naman, pansin ko na kapag nakakakita sila ng isang BBO, talagang nagsusuot agad, tinatakain agad nila yung uniform nila or tinatanggal nila yung mga hikaw nila sa tenga and such. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ano at sino nga ba ang BBO personnel sa likod ng pinapakita nilang istriktong muka? Si Miss Judy Magbanwa, 46 na taong gulang, ay ang isa sa mga gurong nagtuturo sa nasabing paaralan. Ngunit hindi lamang siya guro, dahil isa rin siyang Best Behavior Officer o BBO. Pag pinikli, nanay at may bahay. BBO was offered to me last year. And to be honest, I don't like the position. Tinanggihan ko na siya. Kaya lang ay medyo nahiya ako sa principal kasi ay sabi niya ay it was parang
konti lang kami nabibigyan ng offer na gano'n. Dahil bilang BPO, it's so hard. Hindi siya ganun kadaling trabaho. Unlike being a teacher, teach and go lang. Magtuturo, tapos punta ng faculty, mag-check, and then, pag natapos mo yung task mo, pwede ka na umuwi. But being a BPO, it takes a lot of time and effort, especially kapag may mga special cases. And napaka-challenging dahil iba na ang generation ng bata ngayon. And every year, nagbabago ang generation ng bata. So yung kanilang behavior and attitude ay hindi rin namin minsan maintindihan. So hinahanap namin saan ba nagro-root. Bakit ganito ang pinapakitang behavior ng isang student. So doon. And ayun. So kaya yun, and ngayon dahil actually gusto ko mag-resign bilang isang BPO. Wala lang akong nerve na magsabi sa principal dahil nakakahiya. So, yun. Up until now, this is my second year as a best behavior officer. Pre-pandemic, meron kasi mga not pre-pandemic, post-pandemic. So yun yung blended online and face-to-face, So now meron mga evaluation na lumalabas from the student, and luckily medyo maganda ang evaluation na nakukuha ko. So with that, and kilala din kasi ako bilang isang strict na teacher, and iba kasi yung way of pagdidisiplin ko sa mga student. When I say I want this, I want this. When I say you stop this, you stop this. Kasi that way, gusto ko para makita ng student na I am a serious of being a advisor, being a best behavior officer. Nakaka-stress ang maging isang best behavior officer. Especially kung paulit-ulit na lang namin nire-remind ang mga student na para bang baliwala na lang sa kanila. Even we explained it, even if nag-room to room kami na this and that, when you do this will be the consequences. When you do that, this will be the sanctions. Kaya lang sabi ko nga, bawat year nababago ang estudyante. Ayon kay Miss Judy, ang isa sa mga natutuhan niya mula sa pagiging BPO at sa mga nahawakang kaso ay ang kahalagahan ng support system ng pamilya sa mga mag-aaral. Yung support system, pag yun ang nawala sa bata, talagang nagbi-breakdown, talagang nawawala. Though may mga instances na kahit ang bata ay malakas ang support system, pero mas malakas ang influence ng environment outside. Iba din kasi ang cases nun. So doon namin tinitingnan kung papaano namin i-assess, i-evaluate ang isang case, at kung ito ba ay nagre-require na i-endorse sa guidance office for counseling. I have this kind of philosophy na kapag ang estudyante pumasok sa classroom ko, kung sila ay 40, 45, 50, ganyan kayo kadaming aakyat ng stage. Since ako, ang unang advisory class ko is UMS 12C, parang 38 something lang sila. Sabi ko, kung 38 kayong umakyat sa akin, 38 kayong aakyat ng stage. And nakagraduate silang lahat. And those batch, yung dalawa yata doon, naging colleague ko na dito. And then after that, naging STEM advisor ako. Same philosophy.
naging grade 11 advisor ako, kung 45 kayo or 50 na pumasok ng classroom ko, 45 to 50 kayong aakyat ng grade 12. Walang maiiwan. And being a subject teacher, I was known for being a strict. Strict talaga ako. I want to establish authority. Kung ako'y makikipagbiruan sa inyo, that would be the chance na makikipagbiruan kayo sa akin. But pag hindi ako nakikipagbiruan, you have no reason para mag-crack sa akin ng anything. Pag tumayo ako sa unahan, teacher ako. Hindi tayo magkaibigan. So, ganun ako mag-establish ng authority. Hindi na. Hindi naman. Dalawa lang kasi yung anak ko. And nung nag-start ako dito sa Faith, that was 2018. High school na ang anak ko. And now, ngayon I have third year college sa BSU and first year college in UB. So, hindi na sila yung tipong alagain. Hindi na sila yung tipong ano. Kaya lang, sabi ko nga sa iyo, dahil stressful ang pagiging BBO, minsan yung stress, sa pagdating ko sa bahay, ayoko na magsalita. Ayoko na magsalita, gusto ko na lang matulog. Tapos sabi ng asawa ko, magkikwento siya na magkikwento. Nakatingin na lang ako. Pero hindi nawawala yung tampuhan, hindi nawawala yun yung spices sa buhay ng mag-asawa. Galit bate. But at the end of the day, yung husband ko, siya pa rin yung aking palaging kaaway. Okay. Pag umalis ko ng bahay namin at pumasok na ako dito sa vicinity ng school, ang role ko na is a teacher. Teacher na ang role ko niyan. Pag pumasok ako ng faculty, I'm one of the faculty member. Pag pumasok ako ng classroom, subject teacher ako, teacher ako. Pag pumasok ko ng advisory teacher ako. Pag ako humarap sa mga students with some cases, I'm a best behavior officer. So, time management ang naman. So, you have to establish what is your role in that specific. Pero once na nakalabas na ako, tapos na yung time, so umuwi ako sa amin. So, that, hindi naman natatapos ang pagiging teacher pag umuwi ako sa bahay namin. But, of course, ang role ko na is a mother, a wife. Kasi kami mga teacher, hindi natatapos ang aming pagiging teacher pag kami ay umuwi ng bahay. Kahit saan kami magpunta, teacher pa rin kami. Kahit halimbawa, nasa palengke, may tumawag sa'yo, ma'am, teacher ka pa rin. So, ganon. Dala-dala ko ang pangalan ng school. So, kahit saan ako makarating, I'll always be a teacher. Sa hinaba-haba ng panahon, hindi may pagkakailang madalas gawing panakot ng mga guro at maging ang mga mag-aaral sa kapwa nila mag-aaral ang mga BBO. Subalit, kung iisipin, dapat nga ba natin silang ituring na kalaban? Kami mga best behavior officer, hindi kami yung tipo ng punitive na nagpaparusa sa mga estudyanteng nagkakaroon ng offenses. But we rather help them to cope with their challenges in life. Dahil kung hindi namin sila tutulungan, sino pa? We try to listen to them. We let them talk. Hinahayaan namin magsalita kasi yun lang naman ang gusto ng mga kabataan, ang merong makinig sa kanila. Gusto lang maintindihan ng mga students, kami mga best behavior, kami ang shield nyo. Kakampi nyo kami. At the same time, ang gusto namin, ang program namin is transformative. Hindi kami yung para parusahan ng isang estudyante, naligaw siya ng path.
Hindi kami yung para sisihin siya. Kung bakit siya napunta doon. No. But we try to iparealize sa kanya na, anak, pag ipinagpatuloy mo yan, ganito mangyayari sa'yo. So before tayo makarating dyan, let us try to help you. Bilang isang BPO, okay, it's okay not to be okay. Diba? Lahat tayo may bad days. Pero hindi ibig sabihin nun, that would be the last day of your life. No, hindi ganon. Okay lang na hindi okay ng araw na ito. Bukas pa naman. So, kung medyo down kayo today, okay lang din namang umiyak. Kasi kahit ako after ng session COVID, student, umiyak din ako kasi may case ako na student umiiyak. Hindi ko kaya, so umiiyak din ako. Iyak ako. To the point na sabi ko, nandito ako. Nandito kami. Kaya natin to. So doon ko nakita na sabi ng bata, Ma'am, thank you kasi akala ko wala akong kakampi. So yun, sa iba naman, maniwala kayo sa sarili nyo. Dahil lahat ng paghihirap nyo is, pero ano yan, may ending yan. No? Of course, part ng ating journey ay ang mahirapan. Hindi tayo nag-i-start sa plain road. Lahat tayo ay nasa rough road. So, kung sa isang bato, nadapa ka, hindi ka na kaagad tatayo, paano pa yung sa mga susunod? So, pag nadapa, kung saan ka nadapa, doon ka tayo. And, again, kung nahihirapan, kung napapagod, stop, then continue. Ganun kasi ang life. Ganun ang buhay. Kahit kasi kaming mga adult, meron din kaming days na hindi okay. Ako bilang isang mother, bilang isang wife, pag may problema ako, nasa bahay yon. Hindi ko yung dinadala dito. Pero iba yan sa bata. Ang problema ng bata, pagka umalis yan ng bahay na may problema, dala niyan hanggang school. So doon kami, gusto namin i-reach out ang lahat ang mga student na yun nga, okay lang naman na may mga araw na hindi tayo okay. Kasi minsan kasi kailangan mong i-accept sa sarili mo na hindi ka okay. Kesa pinipilit mo yung sarili mo, okay ako. Hindi kasi ganon. Kasi pag ganon, magbi-breakdown. Kahit sinong taong malakas magbi-breakdown. And celebrate small winnings. Alam mo yung sasabihin mo sa sarili mo, itap mo yung sarili mo. Proud ako sa sarili mo. Proud ako sa'yo. Magaling ka. So, ganun yung dapat na ginagawa natin everyday. Na, pag alam mo, na may nagawa kang mabuti, may nagawa kang tama sa paligid mo, sa kaklase mo, tap yourself. Kaka-proud ka sa'yo, ang galing-galing mo. You know, yung at the end of the day, yung sarili mo kasi ang backup mo eh. Kung wala kang backup sa mga kaklase mo, sa mga family mo na hopefully meron, kailangan backup mo yung sarili mo. Kailangan isa ka sa nag-i-encourage. Good job kung sasabi mo, ang galing-galing mo. I do it with all myself. Yung mga tipo ganon. So, sa mga student ko, sa mga future students ko next semester,
So, ayan, nakita niyo na akong umiiyak. Ito yung soft side ko, no? Medyo mababa ang luha ko, lalo-lalo na kapag maybe because I'm a mother, iba kasi yung feeling ko. So, yun, medyo mababa ang luha ko sa ganyan. Thank you! Pinatunayan din ni Miss Judy na higit pa sa pagiging isang best behavior officer ang kanilang tungkulin. Matapos ang interview ay dito mo makikita na sa likod ng striktong imahe ay si Miss Judy na mapagmahal na guro, magulang at mabuting asawa. Gaano man katapang ang personalidad na kanyang ipinapakita, makikita pa rin ang lambot ng kanyang puso at ang kabutihan niyang hangad para sa mga mag-aaral. Mahirap man at malaking tungkulin ng pagiging isang BPO ay ginawa pa rin ni Miss Judy ang kanyang makakaya upang matulungan ang bawat mag-aaral. Taliwas sa unang naiisip ng mga mag-aaral tuwing naririnig nila ang BPO, ang pinakatungkulin nila ay matulungan ang mga mag-aaral at papakinggan ang kanilang pinagdadaan. Dahil kagaya ng nabanggit ni Miss Judy, sila ang kakampi ng bawat mag-aaral.